luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, na nagabi po. Yan, saan po ba tayo nangito nung nakaraang linggo? No? Ano po bang naaalala nyo sa mga pinag-usapan natin nung nakaraang linggo? Diba pinag-usapan po natin yung mga pagreklamo ng mga Israelita. Sige po, para hindi po natin makalimutan yung aklat ng Levitico dahil natapos na po natin ito, tayo po yung magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Ano po? Kagaya po nung ginawa natin nung matapos po natin ang aklat ng Exodo. Hindi ko po sinabi dahil hindi po kayo dumadalo kapag alam niyo po may pagsusulit. Ano po? Ayan po, ito naman po yung para maririnig po natin. Hindi ko naman po ipangangalandakan yung grade na makukuha. Kayo din po ang mag-check ng inyong sariling sagot. Kaya kung may makakalaman po kung kayo nagkamali, kayo lang din po. Huwag niyo na pong ipakopya sa katabi ninyo yung inyong sagot. Kasi kapag pinakopya yung nagkamali, malalaman pa ng katabi ninyo na mali ang inyong naging sagot. Huwag po kayo mag-alala, open notes naman po. Pero, nasa sa inyo na po kung gano'n po kayo kabilis maghanap ng sagot. Wala ako sa lumi eh. Matay. Matutay pa yan. Genesis na lang. Hindi tayo lumakas. Hindi tayo lumakas. Okay po. Number 1. Ano po ba ang sinasagisan ng dugo? Bakit ito po'y ipinagbabawal sa aklat ng Levitico na kainin? Wala pa pong kinalaman yung Kristyanismo sa aklat po ng Levitico, bakit po ba ito'y ipinagbabawal? Ano po ang sagisan ng dugo? Hindi niyo po makita. Pwede niyo pa pong hanapin yung sagot, pero mamaya-maya, mag-number 2 na po tayo. At diba, madali lang po. Kahit nakapikit, parang alam ko po yung sagot. Sige po. Kung mayroon, ikalawa pong tanong, kung mayroon pong layunin ang aklat ng Levitico sa paglalagay ng mga batas, ano po ba yun? Isang salita lang po ang sagot. Ano po yung nilalayo ng batas? Isang salita po. Pero kung may malapit-lapit pong sagot mamaya, titignan po natin. Para lang po ma-review natin. Ano kaya yung layunin ng aklat ng Levitico? Dahil ba sila yung makakalimutin? Kaya sila binigyan ng mga batas? Diba? Ano tayo? Bakit inilahan itong batas na ito? Ano po ang mangyayari sa kanila? O ano po yung naiuugnay nila sa mga batas? Bakit napakahalaga po sa kanilang sundin ito? Ito po ang ikatlong tanong, pwede pong Tagalog, pwede pong English ang sagot. Ano pong tawag doon sa araw kung saan pinawawalan po yung isang kambing sa kung saang lugar, Hindi ko po sasabihin yung lugar kasi yun po yung susunod na tanong. Yan, pinawawalan po isang kambing sa kung saang lugar. Tanda na yung kasalanan, pinalalayo po nila sa kanila. Tapos, doon po sa loob ng templo, ang ginagawa kong ritual ay nagre-receive para maging
malinis mula sa kasalanan. Ano pong tawag sa araw na yun? Isa po itong kapistahan. Ano? Naalala niyo po yun? Di ba mayroon pong kambing na pinadadala po sa isang lugar. Yung mismo araw po, ano? Pabilisan na po maghanap sa Biblia kung makikita niyo po yung tawag sa araw na yan. Kung tawag dun sa araw na yan. Winiwisikan yung luklukan ng karunungan. Naalala po niyo yun? Di ba yung kabanatipan? Doon po natin inalala kung ano yung tsura nun. Yung pinakaluklukan ng karunungan, doon po iwiwisik yung dugo ng sakripisyo. Ano po ang tawag dun sa araw na yan? Araw ng black. Sa English po ay the day of black. Ayan. Kahit alin po, mas naaalala mo. Ano number na po tayo? Number 4. Tama po ba? Yan. Ilalagay ko po ito. Medyo mahirap po kasi ano. Pero ilalagay ko po yung letra ng unang salita. Yan. Yan po yung pupunan ninyo. No? Ano po yung tawag dun sa kambing? Dalawa daw po kasi yung kahulugan ng salitang ito. Yung kambing na pawawalan dun sa kalayuan o yung lugar na pagdadalhan ng kambing na ito. Yan po ay nasa wikang Hebreo. Yan, ang tawag dun sa kambing. Di ba palalayuin? May tawag po sila. Parang ayan po'y wala sa Biblia. Ako po yata nagsabi ng pangalan. Pero parang nasa Biblia din yata. Hindi ko lang sigurado kung nandito. Nasa Biblia pala. Kung makikita dito agad. At kung alam niyo kung saan hahanapin. Nandito yan. Okay, punta po tayo sa number 5. Tama po ba? Number 5 na tayo. Oo nga, pwede ako kayo mga. Yan, di ka number 5 po. Ano po yung tawag dun sa pinakaunang kapistahan ng mga Hudyo? Yan, di ba yung mga kapistahan po sila? Ano po bang magandang clue dito? Ito po ang pinakauna nila kapistahan dahil ito po ang pinakaunang naitatag. Mamaya pagka tayo sa nila, oo nga, yun pala ang una. Kaya napakahalaga po niyan para sa kanila. Hindi ko na po madagdagan yung aking description kasi malalaman nyo na talaga yung sagot. Basta ito po ang una nilang kapistahan. Sa lahat ng mga kapistahan, ito po yung naunang maitatag. Kasi mayroong natatag na kapistahan dahil ito po ay inspired nung kanilang naging paglaya sa Egypto. Paglaya pa po yun. Ito po isang kapistahan na ito yung pinakamatanda. Dahil ang pinagbuhatan po nito ay sa isang napakatandang pangyayari pa. Ano kaya ito? Ang pinagbuhatan po nito ay isa pang pangyayari mula pa sa aklat ng Genesis. Yan, kaya yan po ang kanilang pinakauna. Bakit ano yung pinakauna tayo? Yun nga, pinakaunang kapistahan. Ayan po ano? Ika-anin po. Yung susunod naman po kapistahan nila, ito po ay yung tungkol sa kapistahan na ginugunita yung kanilang pagtawid sa dagat na pula. Red Sea. Ano pong tawag doon sa pista ng black? Kasi yung kahulugan po ng salitang yun, pagtawid din. Diba? Naalala nyo? Number 6 po yun, ano? Yan. Para yan po yung mga talagang maaalala natin. Sunod po, yung kapistahan, kung ang number na po,
7 na po. Ito naman po kapistahan na ito ay pagbibilang ng 50 araw. Bakit po 50 araw? Kasi bawat linggo ay mayroong 7 linggo, di po ba? Ay 7 araw. Ngayon, pagka minultiply niyo po yun ng 7 pa uli para makuha yung perfectong bilang 49. Yung ika-50 araw, ito po yung pistang yun. Ano po tawag sa kapistahan? Yung pong binibilang, ano? Kaya ang clue po, sa sagot ay ang binibilang po, 7 linggo. Yan. Halimbawa, sa isang linggo, wala kayo kung babalik yan. Yung isa po sa mga pista na yan, sa isang linggo, di ba, bilong ilang araw? 7 araw, di ba? Yung pinakahuling araw, yun ang kapistahan, no? So, yun yung tawag doon sa unang kapistahan na tinanong kanina. Ano number ba yan? 5 ba? Number 5. Yun yun, ano? Yung pinakahuling araw. Sunod po, yung mga linggo, niligyan din nila ng kapistahan. Bitista, no? Linggo. Yung ikapito, yung huling araw nun, kapistahan ulit. So, ano naman tawag doon sa kapistahan? Kahit po anong Tagalog o English. Yan, bakit po ba mahalaga yung kapistahan na tinutukoy ko dyan? Kasi meron po tayong kapistahan ng mga Katoliko na kinopia dyan. Ano yung number po yan? 7 po. Tama, 7. Yan. Anong kapistahan Katoliko? Pag iyon po yung sinagot nyo, tama rin kayo. Anong kapistahan Katoliko yung nagmula dyan, ano? Yun ang makaso sa wikang Griego yung pangalan. Tatanggapin ko na rin po yung sagot na yun pag naalala nyo. Anong kapistahan ng mga Katoliko? Yung ganyan din ang pagbibilang. 50 araw matapos ang isang mahalagang kapistahan. Yan. Meron po tayo pistang ganyan, di ba? 50 days matapos ang ito po. Madali-dali. Punta po tayo sa number 8. Ito po, number 8 na tayo. Ano pong tawag doon sa isang kapistahan na kung saan sila po'y nagpapatunog ng mga trumpeta? Trumpeta po hindi tambuli. Magkaiba po yung trumpeta sa tambuli. Tutunog yung mga trumpeta, ano pong kapistahan doon? Ang number na po yan? 8. Papunta po tayo sa 9. Kaya niyo po yan makikita nyo rin po. Ano naman po kapistahan? Yung kapistahan kung saan inaalala nila yung panahong sila'y nasa disyerto at sila po'y tumitira sa mga kubol. Nagka-camping sila. Number 10 na po yun. Number 9 po yun. 9 po yung nakaraan. 9 po. Ito na po, number 10. Kahuli-huli yan po. Ano po yung tawag sa tambuli naman na pinatutunog kapag taon ng jubileo? Dalawang pangalan po yung binigay natin, ano? Kahit alin po doon sa dalawa. Diba? Tutunog. Taon po ng jubileo. Para malaman po ng mga tao na, yung taon pala ng jubileo ngayon. May tutunog pong tambuli. Yung tambuli po, yun ay wikang Tagalog na at may ginagamit din po kasi tayo gano'n, ano, yung sungay na sa atin po yata ay kalabaw pa gamit. Ito po ano po, sa galing yung tambuli natin. Ano. Sa kanila po, iba ang galing nila. Galing po sa ram, ano, sa lalaki, kambing. Ano po tawag din sa sungay na yun? Pag tinagpas na at ginawa pong tambuli. Doon po nanggaling yung pangalang jubileo. Kaya po jubileo ang tawag kasi tumutunog po yung trumpeta na yun. Okay na po, balikan na natin para hindi natin makalimutan yung mga tanong. Ano nga po yung tanong na una?
Yung pagitan ng dugo. Ano ba? Para, ano, Sa dugo po. sa dugo. Sa dugo, ano po sinasagisag ng dugo? Buhay. Buhay. Tama po sila. Pag may dugo ka, may buhay. Kaya hindi pwedeng kainin ang dugo. Totoo po yun, ano, sinasagisag nga din yung marumi. Pero doon po sa tanong ko, bakit hindi nila kinakain? Kasi ginagalang nila dahil ito'y sagisag ng buhay. Tama mo kayo. Yan. Sunod pong tanong. Ano ba yung badak ko na Ano pong layunin ng batas? Ano po? Mga opinion ninyo? Baka para makita pati kung tama yung sagot ninyo. Kasi ang sagot ko po ay kabanalan. Ay, tama po. para maging banal. Para maging banal. Pagiging for para maging banal. Ando, Tama po. Yung po kaayusan. kabanalan, maging malinis, tama po. Kaayusan. Kaayusan, hindi po masyado yung order. Kabanal. Sa aklat na yan. Kabanalan po tsaka kalinisan, ano, kaya nga po, mayroong batas. Kapag masunuri ka sa batas, banal na tao ka na. Tama po. Number 3 po, ano na po? Tama po, Day of Atonement, ano po sa Tagalog? Araw ng pagtubos. Day of Atonement o araw ng pagtubos. Ano, tatandaan niyo po yung nugget. Ano po tawag nila sa wikang Hebreo, no, kapistahan na yan? Ang tawag po ay Yom Kippur. No? Alala niyo po, doon sila nagwiwisik ng dugo dahil doon nalilinis ang kanilang mga kasalanan. Sunod po, ika-4. Ano pong pangalan? Nung tupa o nung... Yan, tama po, Azazel. Ano? Nandoon kasi yan sa Biblia, no? Yan sa verse 8 po. Yan. Bakit alam niyo po ano yung alam po? Pangalan ng ano? Pangalan po nung kambing, nung lugar, at saka karagdagan po pala yun nila yung pangalan nung pag-aalala. No? Dito po parang may asawa ko sa weekend say personification, ano, parang mayroong katauhan yung demonyo. Parang satanas po, ano? Doon sa kanya yan. Sunod po, ano po yung unang pista? Tama po, number 5 yan po. Ano unang kapista? Ang tawag po ay sa kapistahan yan ay Sabat. Yan po ang pangunahin nilang kapistahan. Bakit po yan ang pangunahin? Saan po ba nanggaling yung araw ng Sabat? Yan ay sa huling araw nagpahinga ang lumikha. Diba? Ang Diyos na lumikha. Kaya yan ang pinakaunang kapistahan. At yan ang pinakamahalaga kasi yan ay linggo-linggo. Sa atin po, ano ang pinakamahalaga kapistahan sa lahat? Sa mga Katoliko, ano po? Linggo ng pagkabuhay. At tuwing kailan po yung pinagdiriwang? Diba, linggo ng pagkabuhay. At tuwing araw ng linggo. Now, lahat po ng araw ng linggo, yan ay linggo ng muling pagkabuhay. Kaya kakaiba yung misa natin pag linggo. Mayroong papuri, may sumasampalataya. Sa mga choir, alam ko niya, pagkalinggo dapat lahat kakantahin. Hindi po binabawasan yung kanta ng ordinary day dahil nagmamadali. No? Hindi yun ang dahilan. Para maipakita po na iba yung araw ng linggo. Mas mahalaga itong pagdiriwang. Kaya kapag ordinary day hanggat maaari, yung ibang bahagi, nire-recite lang natin. Kasi kapag lahat ng araw is special, hindi mo na makikita yung kahalaga. Halimbawa sa bahay nyo, yung handa, araw-araw para kayo may handaan. Pag dumating yung araw na may okasyon, masasarapan ka pa ba dun sa handaan mo? Hindi na, di ba? So parang ganun po yung prinsipyo. Kaya araw-araw ba pag gano'n mo suot na damit? Hindi, di ba? Kailangan nagsusot na maganda pag mayroong okasyon. So ganun din po yung prinsipyo natin, ano?
Hindi po dahil nagmamadali lang sa ordinary. Mas madalas nga, wala naman kami ginagawa. Pero tingnan niyo, pag linggo, kahit araw ay sunod-sunod yung misa, kailangan lahat ng mga bahagi kakantay. Ano, yun po yung dahilan. Pero ito po ang mahalagang kapistahan sa amin. Sa mga audio, sa kanila po yung araw ng Sabado. Yan. Sunod po, ano po yung kasunod na kapistahan? Pagtawid. Ano po tawag sa pagtawid? Passover, Paskwa, o Pasko. Hindi po ba? No? Yun yung pista po ng Paskwa. Kaya po ang tawag ay Paskwa, ibig sabihin po ng Paskwa, o yung sa sinali na po natin ngayon sa wikang Tagalog na Pasko. Literal na kahulugan po niyan ay pagtawid. Kaya Pasko ng pagsilang, Pasko ng muling pagkabuhay. Pareho po iyong pagtawid. Sa Pasko ng pagsilang, ano po tinawid ni Kristo? Mula sa pagiging Diyos, naging tao. No? Kaya pagtawid yung Pasko na yan. No? Kaya sa akin, pag sinabi maligayang Pasko, sa totoo lang, hindi lang po yung December 25. No? Sunod po, isang Pasko, Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya hindi lang po siya muling pagkabuhay. Pasko ng muling pagkabuhay dahil yun po ay isang pagtawid. Ano naman tinawid ni Kristo? Kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Kaya, Pasko. Yan po yung isa pang kapistahan na mahalaga sa kanila. Sunod po ang kapistahan. Ano po tawag sa kapistahan eh? Binibilang yung mga linggo. Tama po, Pentecost. Ano, may iba po bang sumagot pa? Meron pa? Kasi ang pwede po sa English po ang sagot ay Feast of the Weeks. Di ba? Walang kahirap yan. Binibilang yung mga linggo. Kapistahan ng mga linggo. No? Pwede yun ang sagot. No? Tama po. Feast of the Weeks o kapistahan ng mga linggo. Or Pentecost. O kaya sa atin po, yun ang kasi wikang Griego na po yung Pentecostes, ano? Ibig sabihin po nung Pentecost, ayan, ano? Di ba, Pentagon, ano? May kinalaman sa 5, kaya mabubuo yung 50. No? Sa atin po yan, 5 pong araw matapos ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya, Pentecostes. So yan, pero ang regal po ay listahan ng mga linggo. Ano nga po bang malalagay na title sa Tagalog? Patingnan nga po sa chapter 23. Kung may nilagay po sa Tagalog, Levitico po. 23. Nandiyan po lahat ng mga pinanong na kapisa. May titulo po ba yung 15? 23:15. Walang title na nilagay. Pista ng pag-aani. Pista ng pag-aani. Yeah, pag may sumagot po ng pista ng pag-aani, pwede po isagot. Pero pwede rin pong pista ng mga linggo o Feast of the Week. Ayan, pista ng pag-aani. Ano niya po? Yan, sunod po, ano po tawag doon sa kapistahan na tumutunog yung mga trompeta? Ano po nilagay sa 23 na title din? 23:23. Pista ng mga trumpeta. Ayun, yun lang po ang sagot, ano, kahit sa English po. Feast of Trumpet. Kapistahan ng mga trumpeta. Diba napakadali? Tumutunog yung trumpeta, yun ay kapistahan ng mga trumpeta. O, yun lang po ang sagot. Nakakalitaan lang natin. Sunod, ano pong tawag dun sa kapistahan na sila'y tumira sa mga tolda? Ayan, 33. Ayan po, kapistahan ng mga tolda o Feast of the Booths, Feast of the Tent. Mga nakatira sa kubol. Sa kubol, kapistahan ng mga kubol, pwede rin po. Kung ano pong sali nyo sa tolda, sa tent, sa kubol, yun po, kapistahan ng mga kubol. Ano pong diwa niyan? Kasi inaalala po nila yung hirap nila na wala pa silang maayos na tira. Hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon ginagawa ko nila yan. Ano? Nagka-camping sila sa labas ng bahay para maramdaman nila yung hirap na naglalakbay. Sunod po, yun na ba yung kahuli-hulihan, yung trompet, yung tambuli? Ano pong tawag doon sa tambuli? Wala. Yung
Opo. Tawag po ay sofar o kaya lubid. Kaya ang tawag ay jubileo. Ayos po ba? Di ba? Pinaalala kayo at least. Sa dami ng pinag-usapan natin, yan po yung mga mahalagang konsepto sa aklat ng Levitico. Yan, meron po ba nakakuha ng perfect score? Wala. Kaya makakalimutan na. Para lang maalala, no? Hindi naman talaga para. Alam ko naman dahil bigay nag-review. Hindi na nga lang. Pero at least, di ba, naalala ninyo yan. Mas hindi nyo na makakalimutan nyo yan. Five lang po. Sige po, ano, ngayon po ay tingnan po natin, ano, yung aklat ng mga bilang muli, ano. Ngayon po tingnan na po natin yung mga chapter po, ano, yung mga kabanata. Hindi po natin babasahin na lahat, ano, dahil alam niyo naman po, baka kayo rin makatulog kapag puro bilang yung mga pinag-uusapan natin sa simula. Tingnan lang po natin, ano po ba yung mga nilalaman ng bawat kabanata, ano. Tapos hihinto na lang po tayo kapag mayroong dapat bigyang pansin na konsepto. Una po, yung first chapter, ano, buklatin nila po yung Biblia niyo para makita niyo kung ano ba yung sura ng mga nilalaman po nun. Ang una pong kabanata ay nagkaroon po sila ng census. Ano? Pero ano po ba yung dahilan ng lahat ng ito? No? Bakit po ba sila nag-census? Para po mabilang din yung mga kalalakihan na maghahanda para sa isang pakikipaglaban. Ano ba dahilan ba sila po kinakailangan makipaglaban? Kasi nga, pagpunta naman nila sa lupang pangako, may mga makakasalubong silang mga kalaban. At bago naman po sila dumating sa lupang pangako, may nauna sa kanilang nakatira na doon, no? Sa lupain na yun. Kaya kung yun po ay isang lupang pangako na makitira ng mga tao, alam po ninyo sa hirap po ng tubig doon, talagang may makakahanap at makakahanap ng lugar na pwedeng matirhan. Kaya yung mga taong nauna na sa kanila doon. Ano? Kaya nagkaroon po ng census upang malaman kung ilang kalalakihan ang maaaring makibaka. No? So yan po yung dahilan para dyan. Pero mayroon po mga tao na hindi makakasama sa digmaan na yun. Tingnan po ninyo yung 49. No? 149. Numbers 149. Yan. Sino po ba sila? Yan ang mabasa. Sino po pwede mabasa? 49 to 54. 53 lang po. 53. Huwag mong isasama. Bakit mo isasama? Sino? Ang Israel, ang Levita. Ayan, ang mga Levita. Tama po, no? Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa Tordang Lipanan. Itatayo nila ang kanilang mga torda sa paligid ng Tordang Lipanan. At sila ang bubuhat ito, pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangan itayo din, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo, bilang sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang torda sa ilalim ng kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga torda sa paligid ng tordang Lipanan para walang ibang malapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na pagrusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita na ang mga malaga sa tordang Lipanan. Ang lahat ng mautos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. Yan. So, ganito po yung nangyari sa chapter 1, ano, para mabilis. Buod lang po titingnan natin. So, nagkaroon po ng census, at ano ang dahilan, hindi lang para malaman yung bilang nila. Hindi para malaman kung ilan lang pwedeng makipagdigmaan, ano, sa lahat ng kalalakihan. So, po, mayroon po mga kalalakihan na natatangi ang kanilang gampanan, no? At ano po yun? Hindi sila hawak na armas,
Ang kanilang pangangalagaan ay ang tabernakulo. Ano po yung tabernakulo? Anong nilalaman? Sabihin mo sa kamito, hindi. Ano yung tabernakulo sa kanila? Iba yun. Yung ano, yung banal na, di ba? Banal na silakan. Yan, kaban ng tipan. Ano po yung laman ng kaban ng tipan? Silagyan po yan. Ito po yung isang tawag dito. Ano pong laman ng kaban ng tipan? Isang kahon po yan, di ba? Naalala ninyo, eh, nawinibisi ka ng dugo, may takip, tawag dito, luklukan ng kabanungan. Meron po mga angil-angil dyan. Tapos may buhatan. Ano po laman yan? Bakit ginto yan? Bakit pinakaingatan nila yan? Yung sa photos. Yan. Nandiyan po yung dalawang tableta na Best kumain na yun. 10 utos. No? Yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Yan po yung nilalaman. Ano? Yung dalawang tabletas na 10 utos. Kaya pinakaiingat-ingat nila. Bakit kanino galing itong 10 utos? Ito'y galing sa Diyos. Kaya, no? Binigay sa kanila. Yan. So yan ang pinangangalagaan ng mga Levita. Itong kaban ng tipan. Sila lang ang pwedeng magbuhat niya. Hindi pwedeng buhatin ng ibang tao. Kaya nakatalaga para sa kanila. Mga Levita. Yan. So mamaya pag uwi po ninyo ay pwede niyo pong basahin yan chapter 1. Ano? Yan po ang nilalaman. Ano? Para marili niyo po. Okay, sunod po. Punta po tayo sa ikalawang kabanata. No? Sa ikalawang pong kabanata, ang inyong gagawin dyan. Para alam niyo kung ano po yung mga sinasabi pag hindi pong binasa. So dito po, tinitipon na po sila na bumuo ng mga kampo. No? Pinagsasama-sama na sila, mayroong mga kampo. Dahil sila nga ay tuturing ng mga sundalo, may kampo na sila. At ano po ang dahilan bakit nasa kampo sila? Para mas madali na nilang maipaglaban ang mga Israelita. Diba? Kasi kapag iwalay sila, una, hindi pa pagsasana yung mga tao. Diba? Kapag ang sundalo makikipagdigma, kailangan ihanda ang sarili. Diba? Kailangan ng pwede magkakasama. Kaya nasa kampo na sila upang maihanda dito. Pagkatapos po niyan, at mas mabilis silang nakakakilos kapag mayroong darating na pangalan. No? Mga kalaban. So, yan ang dahilan. Sa ikalawang kabanata, yan lang po ang ibinibigay sa atin. Kaya pag sinilip po ninyo, yan. May mga bilang pa rin pinag-uusapan, pero sila'y pinagsama-sama na. No? Pero kagaya rin ng sinabi, ang mga Levita ay hindi kasama. Yan. Yung ikatlo pong kabanata ay maikli-ikli lang, ano? So, para uulitin lang naman po, ay hindi ko pala maikli. Ayan. Ito pong ikatlong kabanata ay tungkol muli sa mga Levita. So, dito, parang binigyan lang po sila ng exemption dito po sa dalawa, ano kaya nakamit lang natin. Pero pagdating po dito sa ikatlong kabanata, uulitin po yung kanilang mahalagang gampanin. Kaya ito lang din po ulit nilalaman niya. Dito po kasi, binaanan lang sila para maipaliwanag pati hindi sila kasama sa census. Ngayon, paglipat po dito sa ikatlong kabanata, uulitin lang po ng mas malinaw yung kanilang gampanin. Ano nga po yung gampanin nila? Pangalagaan ang yan, ano maalala po ninyo, di ba, hindi ko po alam kung dito sa misa ko po ba nasabi o dito sa klase, yung mga unang, yung mga panganay na anak, yun po talaga ang dapat na maglilingkod bilang mga Levita, no? Pero dahil kung ayaw mong mapunta yung anak mo doon na panganay, ang gagawin ay magkakaroon ng pagtubos. Mga yun sa misa ko nga po ito nasabi, kasi ito po ay nagmula dun sa kwento po, nung paghahandog sa Panginoon sa templo. Diba? Nung February 2, yan po yung kapistahan. Naalala niyo po si Maria, no? Bakit kailangan dalhin si Jesus sa templo? Dito po sa kabanatang ito makikita yung dahilan. Bakit? Ang pinag-utos po kasi talagang batas sa kanila ay
Kapag panganay na anak, kailangan maglingkod sa Diyos. Pero para hindi na mangyari yun at di na makakawalay sa iyong anak, kailangan tutubusin mo siya ng salapi. No? May halagang ibinibigay. Ano? Para iyon po ay mangyari. Pakibasa po yung mga bilang, number ay Kabanata 3, tatlong kabanata, chapter 3, verse 40 to 51. Ano? Diyan po makikita ninyo yan. 40 to 51. Ang pagtubos sa mga panganay. Yan, pagtubos po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itala mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa buong Israel, mula sa edad na 1 buwan pataas. Ibubukod mo ang mga kapalit ng mga panganay na lalaki ng buong sambayanan. Ibubukod mo rin ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng panganay ng mga hayop ng buong sambayanan. At itinalanga ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,272. Sinabi ni Yahweh kay Moises, italaga mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel, at ang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng mga hayop ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin. Ang panganay ng mga Israelita ay marami na 273 kaysa mga lalaking Levita. Kaya't ang labis na ito ay ipatutubos mo ang 5 pirasong pilak bawat isa. Lahat ng perang makukuha mo ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pagtubos ng mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Lahat ang nalikom niya ay umabot sa 1,365 pirasong pilak. Ang lahat ng ito ay ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Ayan, ano nakita niyo po? Yung panganay, dapat po talaga yan ay para sa Panginoon. Pero kung ililigtas mo po, tutubusin, yan po ang kinakailangan ibigay. Ano po kailangan? 5 pilak. Ano sa English po ay 5 shekels. No? So yun po yung pera nila nung araw na yun. Hanggang ngayon po yata sa Israel, ang pera po nila ay shekel pa rin ang tawag nila. Sa atin po ay piso, peso. Sa kanila po ay shekel. Yan, ano? So, yan po ang dahilan. Kaya kailangan dalhin sa templo upang siya ay tubusin. Ano? Nanduroon po yan. Sa templo, yun po yung Opo. Sige, punta po tayo sa... Kabanata, na po? Hindi po. Puntahan po natin yung pagtubos kay Jesus. Ayan, napunta po kayo sa Lucas, 2 kabanata. Dalawang kabanata. Punta po kayo sa 22. So yan, may mga pangyayari po din, ano? Nandoon po sila, kung mabasahin niyo, sige, pakibasa po muna bago kayo paliwanag. 22 to 24 po. 22 to 24. Lucas. Dinala si Jesus sa templo. Nang dumating ang araw ng Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matakot at
Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Ay, Israel. okay na po. Ay, sorry. Sorry. Nalimutan po. Ayan. So makita niyo po, isa-isa natin ano. Una, yung 22 po. Yan po yung sa aklat ng Levitico, galing na daanan na natin dati yan, ano. Yung mga kababaihan nga po, kaya may sumagot kanina, no, yung kapag ka nagkaroon ng dugo, marumi sila, no. Pero sa mga ganyan pong ritual yun. Pero yung dugo, ba't hindi naman po kinakain yung dugo ng babae, di ba po? Pagka po, dinudugoan, no po, di ba po pwedeng gawin dinuguan yun. So, tinutukoy po natin dugo kanina doon sa pagkain, ay yung buhay na. Dugo po yun ng hayop, ano? Kaya hindi pwede kaya. Ito, dugo po ng babae ito matapos manganak, di ba? Kasi maduduguan po kapag iniri yung bata, no? Kaya marumi yung isang babaeng nanganak, may dugo kasi siya. Ganun din po kapag mayroong patay o sugatan, ano? Hindi basta-basta pwedeng hawakan yung dugo kasi ay marumi para sa kanila. Pero sa kabilang banda, yung dugo, nakapaglilinis nga rin, di ba? Maalala ninyo? Biniwisis para linis. Hindi ko na rin po alam paano talaga sa hulugan ng dugo. Yan, punta po tayo dun sa, yun po yung dahilan. Kaya nandoon si Maria, kailangan po siyang linisin. Kaya mayroon po tayong birhen na tinatawag na birhen na purifikasyon. No? Yun din po ang kapistahan niya, February 2. Ano po ang dahilan? Kasi yun ay bahagi ng buhay ni Maria, kailangan siyang linisin pagkatapos ng mga anak. Yan po yun ang dahilan, magsihan doon. Ikalawa, yan, ito po 23, ano, bawat lalaking ipinapanganak na siya magbubukas ng sinapupunan ay para sa Panginoon. Kailangan maging bahagi ka ng mga Levita. No, yan po yung kaunay no, sinasabi dito sa ikatlong kabanata. Magkano nga po yung kailangan ibayad? 5 sa daping bilang o shekel. So yan po yung pagkamaalala ninyo. Yan po yung ginawa para matubos si Jesus. Sunod po, ito naman po pag-aaral ng sakripisyo dahil nga po kailangan silang linisin at magawa ng sakripisyo. Makapansin niyo po ano pong kanilang inialay. Bato-bato o Kalapati. Sa totoo lang, ang inialay po dapat ay malalaking hayop. Pero kapag wala kang may pang-alay ng malaking hayop, ano iaalay mo? Mga ibon. Ibig sabihin kung wala kang may alay na malaking hayop, ano kahulugan niya? Mahirap. Mahirap ka. Kaya yung alay nila na bato-bato o kalapati, ibig sabihin na mahirap ang pamilya nila. Hindi nila kayang bumili ng tupa. Hindi nila kayang bumili ng baka, mas lalo na malalaki. Di ba? Kaya na nilang iaalay bato-bato o kalapati. Dahil huwag lang po natin para alam natin kung saan nanggaling ito. Yung po yan sa pinag-aralan natin sa Numbers, no? Maaklat ng mga bilang chapter 3. Kaya may mga katanungan po ba kayo? Yan, silensus po sila at yan, yung punta na po tayo sa ika-4 na kabanata, no? At dito po tayo magtatapos ngayong gabi. Para hindi po masyado mahilo. Baka naghilo kayo sa exam kanina. No? Yung 30 na ano kanina. Baka pagod na pagod po kayo. Hinabahan kayo. So, kurang makukuha po. Kaya punta po tayo sa ika-4 na kabanata bago po kayo humilay mamaya sa pagtulog. Ano po nilalaman ito ika-4 na kabanata? May titulo po bang nila binigay sa inyo sa Tagalog? Ang pagkakas ng mga isang mula sa aking kuhan. Yun ang nilagay, ano? Ano po spelling ng kohat na binigay sa inyo? C-O-A-C. K. Ito sa C-O-A-O. May H sa dulo, wala. Ganyan lang. Ganyan lang. Oo, balik tayo sa dito. So, ikang Ingles, ang tawag po sa kanila ay kohatay. Okay lang po yung basta yung tunog pa rin. Kasi iba naman po talaga yung letra ng mga Hebreo, no? Basta kinokopya lang po natin yung tunog. So, sino po ba itong mga kohatites? Ano? So, dyan po nakalagay yun. May ilang po, nilinaw naman sa Tagalog. Ano? So, sila rin ay bahagi ng mga
Mga ano po? Mga Levita, no? Mga Levita rin sila. Pero kaninong lahi sila nang galing? Kay Kohat, no? Yan, ngayon ano bang ginagawa ng mga sino ba itong mga Kohatayos? Mga anak po ni Kohat, galing po sa kanya, Levi. Pakibasa po yung verse 2 hanggang 4. Ang 4 ko. 4 po, 2 hanggang, hindi, 4 po, tapos mula verse 2 hanggang, sige, hanggang 10 na po. Hanggang 10. Dami at ilisan nyo ang angkan Kohat ayon sa kanilang angkan at sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng maaari ng maglingkod sa kaudang sipanan at mga lalaking may edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang maglilingkod sa mga bagay na ganap na sagrado sa loob ng kaudang sipanan. Aalis na ang mga Israelita sa lugar na kanilang pinagkakampuan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga kahing ng kaudang sipanan at ibabalot ito sa kaba ng sipanan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at babalutin ng telang asul, saka isusuot ang mga kasanan sa mga argolya nito. Ang mesang lalagyan ng handog na tinapay ay lalatagan naman ng asul na tela, saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga lalagyan ng insenso, mga mangkok at mga putsyel. Hindi na aalisin ang tinapay na handog na naroon. Pagkatapos, tatakpan ng lahat ng ito ng pulang tela at ng balat ng kambing, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan, pati ang mga ilaw, pag-ipit, sisidda ng abo at ang mga sisidda ng langis ay babalutin din ng telang asul at ng balat ng kambing, kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ano po yung argolya? Naku, hindi ko rin alam kung ano yung sa Tagalog. Anong verse po nakalagay dyan? Ano ba sa'yo? Alin ba yung argolya ko? Argolya, saan po nakalagay? Sa 8 po. Pagkatapos tatakpan ng lahat ng ito ng pulang tela at ng balat na kami, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasan. Argolya, Maloy, Pasanan. pasan. pasanan po. Opo, mga pasanan. Baka butas po yun. O yung mga poste po nung ano, nung pampasan. Ay, hindi. Pag sinabi po argolya, yun po yung papasukan ng pampasan. Ano? Diba, halimbawa po diba ito nga po yung kabanatipan. Para maisuksok niyo po yung pangbuhat, may butas yun. Yun ay argolya. Tawag po doon yung mga butas. Susuot. O, yung susutan, ano, yung papasukan. Susuot ang mga ano. Ano yung susuot? Oo, yun. Ayun. Anong curtain na? Yan. So yan po ano yung gawain po ng mga Kohatites. Ano? Kaya lang po sila tinawag na Kohatites dahil mula po sila sa lahi ni Kohat. Si Kohat po ay anak ni Levi. No? Kaya may natatangi silang gampanin bilang mga Levita. Yan. Mayroon pang natatangi na pangalan po dyan. Ano? Punta naman po kayo sa 21. May title po bang binigay sa inyo? Tungkulin ng mga nabita mula sa layo ni Gerson. Sino po pwede magbasa ng bahagi dyan? Verse 21 hanggang 33 po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bilangin at ilista mo rin ang mga anak ni Gerson, ayon sa kanilang inangangkan at pamayanan. At ilista mo ang lahat ng lalaking maaaring maglingkod sa toldang sipanan, mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkulin ibibigay mo sa kanila.
Dahil nila ang mga balat na sinasul at ang balatayari sa pareho ng tampil. At mga mainang na balat na itinatapil sa loob ng simbahan at ang baling sa pintuan nito. Ang mga bali at balat na nakataling sa bulwagan sa paligid ng tabernakulo at ng altar. Ang baling sa pasukan ng bulwagan at ang lahat ng nagkakitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawain sa unan ang mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan, si Gershon, ay pamamahalaan ni Aaron at ang kanyang mga anak. Ikaw ang magtataksa ng dapat nilang gawin. Ito ang magiging gawain ng mga anak ni Gershon sa pangangasiwan ni Tamar sa anak ni Aaron. Okay. Yan, so sino naman po si Gershon at si... May isang pangalan po ba binigay sa inyo? Wala. Itamar. Itamar. Anak ni Aaron, Itamar. Meron pa po isang pangalan mo sa 33, no? Si Merari. Pakibasa nga po yung 33, ano po sinabi? Ito ang paglilingkod. Ito ang pagpupuli ng mga anak ni Merari. Kaya nandiyan na si Merari. Sino po ba yan? Pero pong si Kohat, may dalawa pang kapatid, no? Yung mga anak din po ni Levi. Ang pangalan po ay si Gershon at si Merari. Yan. Kaya sila po ay mga anak ni Levi. Ngayon po, sina Moises, Aaron at Miriam. Di ba? Ano nga po relasyon nila? Tama ba? Magkakapatid. Ano? Baka mali na naman tayo. Sila po yung magkakapatid. So, bahagi po sila na lipi ni Kohat. No? Kaya may lahi po silang Levita. Yan. Ano, so yan, sila lang po yan. Kaya may mga nakatanging gampanin po sila. Hindi po yung anak ni Gershon, saka ni Merari. Tapos, pagkatapos po yan, susunod po na bahagi ng kabanatang yan ay yung pagbilang lang po sa mga Levita. So sila naman din po yung bumubuo sa pamilya. Kaya nga naging aklat ng mga bilang talagang bilang din sila ng bilang. No? So ganyan po muna tayo. May mga katanungan po ba kayo? Yan. Sa susunod pong linggo ay wala po muna tayo pagpupulong. Ano po kasi ay mayroon po akong gawain na kailangan po puntahan dahil magkakwaresma na po ay marami na pong mga Lenten recollection. Kaya magpahinga po muna tayo sa susunod na linggo. Kikita po muli tayo sa susunod na biyernes. Father, tuloy na yung ano, Lenten recollection. Okay na po yun. March 21 po. Okay, paano sa 21 po wala po ulit tayo Bible study. Friday na tayo. Friday po. Friday po nandiyan. Magkikita po muna tayo muli sa 14 po, March 14. March 14, Bible study. Pakipaalala na lang po sa group chat sa pag magbibiyernes na kasi baka yung mga absent ngayon may dumalo po next Friday. Ano, paki-announce po sa kanila na. Pero pag malapit na po kasi masyado maaga pang ngayon ay baka makalimutan. 7 po, March 7. Under your recollection, ano oras po yun? Ay, si Sister Lina po yun. Sister Lina po. Ano oras na po yung recollection? Para, ano po yung March program? 5:30 po, ano na registration. Tapos 5:30 5:30 registration.